She's in love. So in love na kahit ang sarili, naibigay niya ng kusa sa lalaking ipinangako ang habang buhay. Si Serena Marion ay dalagang probinsyana na inosenteng umibig sa binatang akala niya panghabang buhay na. Tumagal ng ilang buwan ng mala fairy tale nilang love story sa binatang taga-syudad na noon ay nagbabakasyon lamang. Anime wala nang makakapaghiwalay sa kanila dahil bawat araw ay mas lalong sumisidhi ang kanilang pag-iibigan na dumating sa puntong nakalimutan nilang magnobyo pa lamang silang dalawa. They do it again and again hanggang nakasanayan na nilang gawin ng isang bagay na pang mag-asawa lamang. 19 years old lamang si Serena noon pero dahil sa kapusukan, naibigay ang sagradong bagay na dapat ay iniingatan. Akala ni Serena, yun na ang pinakamasayang nangyari sa kanya. Ngunit nabago iyon nang magpaalam ang nobyo na babalik ng Manila dahil sa isang emergency. Sinabi nitong sumama siya ngunit siya ang umayaw dahil sa magulang na noon ay may karamdaman. Nangako si Demit Lazaro na babalik. Akala niya ay sagrado ang pangako nito sa kanya. Ngunit dumaan ang araw, linggo, buwan at naging taon. Walang bumalik upang ipagpatuloy ang kanilang pag-ibig na nasimulan. Paano niya harapin ang buhay na siya lamang at nabuntis pa siya nito? Hindi lamang isa kundi kambal pa. Bibigyan pa kaya niya ng pagkakataon ng lalaki oras na nagtagpo ang landas nilang muli? O hahayaan na lamang at mamuhay ng tahimik kasama ang kambal niyang mga anak? Ating alamin ang buong kwento. Alabang, aalis na tayo, aalis na. Sigawan ng mga konduktor at dispatcher ang laging maririnig sa terminal na binababaan nilang mag-iina. Hawak ni Serena ang kamay ng bawat isa sa kanyang kambal. Buhat pa sa likod ang isang malaking backpack. Manong, akin ho yan. Aniya, nang ibaba ng konduktor ng sinakyan nilang bus ang isa pang sakong bag na dala nila. O ayan, sagot ng lalaki at inihagis sa paanan niya ang bag. Ma, malayo pa po ba ang bahay ni Lola Dolor? Hindi niya sinagot ang tanong ng isa sa kambal niya. Abala kasi siya sa pagtingin-tingin sa mga mapagpupwestuhan sa unahan na pwedeng makapagpahinga kahit sandali lamang. Doon tayo mga anak, mauna na kayo't kukunin ko lang itong bag natin. Kami na po mama, kaya na namin ni Zane iyan. Ngunit hindi niya iyon pinahintulutan. Sige na Zerion, ako na rito anak, sumunod ka na sa kapatid mo. Tsaka niya binuhat ang dalang bag habang ang mata hindi nawawaglit sa kambal niyang mga anak na patungo sa bakanting upuan. Mama, pagod na po ako at gutom na din po. Nang makapwesto, tsaka nagreklamo ang bunso niyang si Zane. 6 na taon. Sa tagal ng panahong hindi siya binalikan ni Demit, nakapanganak at lumaki na ang mga anak nila. Ngunit walang ama na bumalik para sa mga anak niya. Noong unay halos hindi niya kayanin, lalo na at kamamatay lang ng inay niya nang malamang buntis siya. Pero siguro, hindi talaga itinuloy ng langit na ipalaglag niya ang pinagbubuntis niya dahil ito pala ang magiging dahilan ng bagong pag-asa. Halika kayo, may natitira pa tayong baon. Kainin niyo na lang na 2 ito bago tayo umalis. Nagkatinginan ng 2 bata. Paano po ikaw mama? Ayos lang ako mga anak, sige na kumain na kayo. Kainin na ninyo ito. Binuksan niya ang dala nilang kanin. May ulam pa sa kanilang Tupperware kaya iyon na ang pinagsaluhan ng kambal. Masaya siya kahit medyo kapos sila sa buhay. Dahil napalaki niyang mabuti ang mga bata. Marunong itong maawat maalalahanin lalo na sa kanya. Nauutusan na rin niya minsan sa tindahan at kadalasan ay itong 2 ang alalay niya sa araw-araw. Lumuwas sila dito sa Manila para sana makapaghanap siya ng mas malaking kita. Lalo na ngayon at magpapasukan na naman. Grade 1 na ang kanyang kambal. Sa probinsya kasi ay tanging pagtutuyo lamang ang ikinabubuhay nilang mag-iina at hindi iyon sumasapat para sa kanilang 3. Lalo na't lumalaki na ang mga anak niya. Kung si Demit ay hindi niya na inaalala ang lalaki dahil kung nais siya nitong balikan, sana noon pa pero hanggang ngayon ay walang Demit Lazaro na bumabalik sa kanya. Siguro ay hanggang doon lamang ang kanilang pagmamahalan. Pero kahit naman hindi siya balikan ng binatay, kilala ng mga kambal niya ang ama ng mga ito. Hindi niya iyon ipinagkait sa 2 bata. Ang tanging kasinungalingan lamang na nagawa at nasabi niya ay nasa malayo ito nagtatrabaho at hindi makakauwi. Siguro tama na rin ang naging desisyon niya para kahit papaano
May alam ang mga ito, lalo na at parehong lalaki ang kambal. Ni minsan, hindi niya sinira ang imahe ni Demit sa mga bata. Kaya kahit malaki na ang mga ito, ni minsan hindi siya nakarinig ng kung anong masamang salita buhat sa mga anak niya. Uminom na ng tubig. Anya, nang malingon ng tapos na sa pagkain ng dalawa. Inabot niya ang bottled water sa panganay. Mama, malayo pa po ba ang bahay ni Lola Dolor? Tanong sa kanya ni Zane. Isang sakay pa tayo anak. Ani't napabuntong hininga ang kanyang panganay. Bakit anak? Tumingin ito sa mga sasakyang nasa gitna ng kalsada. Kasi po parang nakakatakot po dito. Maraming tao, maraming malalaking sasakyan at hindi natin sila kilala mama. Sa probinsya natin kahit sino kilala natin. Dito hindi po. Parang nakakatakot kapag tumingin sila. Hinawakan niya ang kamay nito. Makakarating din tayo anak at huwag kang mag-alala. Mabait yan sila, hindi nga lang sila nagsasalita dahil maging tayo, hindi rin nila kakilala. Biglang may kumuha ng sling bag niyang nakasukbit sa kanyang braso. Gulat na gulat siya nang lingunin kung sino may hawak na iyon. Hoy, ang bag ko! Naisigaw niya. Tinignan niya ang mga bata. Ngunit paglingon ni Serena sa magkabilang gilid, biglang nawala ang mga ito sa tabi niya. At nang magawi sa harapan ng mga mata, mabilis nang humahabol ang mga ito sa magnanakaw na kumuha ng bag niya. Zane! Zerion! Kahit natatakot na baka may kumuha sa isang sakong bag na dala pa nila, ay iniwan niya iyong bigla at hinabol ang mga bata. Dahil mas importante ang kambal kesa sa isang sakong bag na mga gamit. Sa dami ng mga tao sa gilid ng highway, hirap na hirap siyang makadaan at makipagsiksikan sa mga ito. Patuloy ang pagtawag niya hanggang sa nawala sa paningin ni Serena ang kambal na mga anak niya. Zane, Zerion, nasaan kayo mga anak? Kanina pa siya sumisigaw ngunit walang kambal siyang nakita o nahagip man lang ng kanyang mga mata. Kinakabahan at natatakot na siya habang patuloy na hinahanap ang mga ito. Halos maikot na rin niya ang buong lugar ng terminal ngunit wala talaga ang kambal. Mangiyak-ngiyak siyang namahinga saglit sa lilim ng talisay tree. Nag-iisa lang iyon sa bahaging iyon ng lugar. Napakainit dahil tirik na tirik ang araw. Kung hindi pa niya makikita ang mga anak, dediretso na siya sa police station. Mukhang iyon na lang ang tanging paraan para makita niya ang mga bata. Muli siyang humakbang para hanapin ang dalawa. Ngunit mula sa di kalayuan ay tila may bata siyang natanaw na kakulay ng damit ni Zerion. Mabilis niyang tinakbo iyon at panay ang tawag kay Zerion. Bakit huwali? Ngunit nang lumingon ang bata, hindi iyon ang kanyang bunso. Nanlulumo siyang humakbang upang muli na namang hanapin ang dalawa. Palayo na siya ng lugar, baka nakalayo na ang mga ito dahil sa kakahabol sa kawatan. Wala din siyang dalang pera dahil naroon sa sling bag niya ang lahat ng perang natira. Pamasahe na lang din sana iyon patungo sa address ng tiya Dolor niya, na kapatid ng kanyang nanay. Naluha na si Serena dahil sa lawak ng Manila, sa niya hanapin ang dalawa niyang anak. Pero kahit ganun, hindi siya pwedeng mawala ng pag-asa dahil paano na ang mga bata kapag sumuko siya. Kuya, pwede ho bang magtanong? Nang may makasalubong na lalaking may edad, hindi na siya nahiyang hintuan to. Ano yun? Saan ho ba dito ang police station? Aniya, tsaka sinimplihang pinunasan ng tumulong luha. Isang sakay pa mula rito ang Alabang Police Station. Sumakay ka ng tricycle, 50 pesos ang bayad. Sabihin mo kung saan ka tiyahatid ka niyan. Paliwanag nito, bigla siyang nanlumo. Paano siya makakasakay kung ni Singkong Duling ay wala siya? Kung lakarin ko ho kaya mga ilang oras. Tumaas ang isang kilay nito. Miss, tirik na tirik ang araw at ni Payong ay wala ka. Baka hindi ka pa nangangalahati sa paglalakad ay mahimatay ka na. Anito bago siya tinalikuran na tila nainis pa dahil sa tanong niya. Patuloy ang lakad niya at hindi nawawaglit ang mga mata sa kahit kasulok-sulukan ng mga bangketa at mga establishments ay hindi niya nakakaligta ang tignan. May ilang sandali na rin siyang naglalakad at ramdam na rin ang gutom at uhaw, lalo na't wala siyang kinain kanina dahil mas inuna ni Serena ang kambal. Ang tubig din na dala niya ay iniwan niya sa kinauupuan dahil sa sobrang takot na rin kanina. Mama! Sa lakas ng pamilyar na tinig na iyon, otomatikong pumihit ang ulo niya sa gawing kaliwa
kung saan narinig ang boses ng isang batang lalaki at biglang nanggilid ang luha niya nang makita si Zarion na patakbo patungo sa kinatatayuan niya. Hagulgol dahil sa sobrang galak ang nagawa niya at sinabayan ng mahigpit na yakap sa anak. "Saan ka galing? Nasaan ang kuya mo? Bakit ngayon ka lang anak? Si Zane, nasaan ang kapatid mo anak?" Sunod-sunod niyang tanong. Nayuko ito at biglang sumikdo ang kanyang puso. "Nagkahiwalay po kami, Mama. Ang sabi kasi ni Kuya, doon ako dumaan sa kaliwa at kanan siya para maabutan namin yung magnanakaw. Tapos po nun, hindi ko na po nakita si Kuya. Hinanap ko siya pero una po kitang nakita kaysa kay Kuya Zane." Mahina nitong bigkas. Muli niya itong niyakap. Takot na takot kasi talaga siya nang habulin ng kambal niya ang mga kawatan na yun. "Eto po pala, Mama, nakuha ko yung bag mo." Biglang namilog ang mga mata niya. "Paano mo to nakuha, Zarion? Mabutit hindi ka napahamak, anak." Mama, kaya ko po. Sabi ko sa inyo ipagtatanggol ka namin ni Kuya lagi, kaya po ito." Napakamot ito ng ulo. "Anak, huwag mo nang uulitin iyon ha. Pati si Kuya mo nawawala na dahil sa paghahabol niyo sa lalaki kanina. Paano kung nasaktan kayong dalawa? Paano kung may dala pala itong patalim mo baril?" "Pasensya na po, Mama. Ayaw po kasi naming iniisahan ka ng mga masasamang tao." Mahina nitong paliwanag. Ngumiti siya ng pilit at itinaas ang panga ng anak niya. "Ayos na anak, nag-alala lang si Mama." "Mama, si Kuya, ayun po siya." Biglang napatingin si Serena sa bahagi kung saan nakaturo ang kamay ng anak niya. "Nasaan?" "Tignan niyo po, nasa loob siya ng kotse, Mama. Ayun po si Kuya Zane sa loob." Biglang sumikdo ang puso niya nang makita ang lalaking katabi ng anak niya sa sasakyan. Nanginginig ang mga kamay habang nakatulala sa kakalayo lamang na sasakyan. "Demit," bulong niya at sunod-sunod na tumulo ang kanyang mga luha. Ni hindi nagdalawang isip si Serena na dumiretso sa police station ng sandaling yun. Binalikan nila ang natitirang gamit bago umalis. Mabuti at wala namang kumuha. Kahit papaano, mukhang may natitira pang awang ibang tao. Dala si Zarion, sumakay sila ng tricycle. Hindi mapakali si Serena dahil sa nakita niya kanina. Paano kaya nagkita ang anak niya at ang lalaking yun? At si Demit pa talagang nakakita sa anak niya. Sa dinami-rami ng taong pwedeng makakita ay ang hayop pa na yun. "Nandito na tayo, miss." Pukaw ng tricycle driver sa kanyang katahimikan. Unang bumaba ang anak niya at siya naman ang sumunod. Dala ang sakong bag na may mga lamang gamit nilang tatlo at suot sa likod ang malaking itim na backpack. "Bayad ho," aniya, tsaka inabot ang natitirang 100 na pera niya. Pero nanlumo siya nang 30 pesos na lang ang isukli sa kanya. Gusto pa sana niyang magreklamo, ngunit wala na siyang oras. Marahas niya iyong kinuha at dali-daling tumalikod. "Magandang araw ho, sir. May ire-report po sana ako." Panimulaan niya nang may makasalubong na pulis sa entrada ng lugar. "Dumiretso na lang kayo sa loob, ma'am." Wika nito sa kanya. Sinabi niya ang lahat ng nangyari hanggang sa kahuli-hulihan. "Nakita niyo ba ang plate number, ma'am?" Nanlulumo siyang nayuko dahil hindi niya na-memorize ang numero ng sasakyan. 548 LZ23. Ngunit biglang sumagot si Zarion. Napatingin siya sa anak na nasa katapat na stall na nakaupo. "Yun po ang numero ng kotse, ma'am." Wika ng anak niya. Maging ang pulis namangha sa anak niya. "Sigurado ka, iho? Paano mo na-memorize yun?" "Madali lang po yun, ma'am. Nakita ko lang po nang paalis na yung magarang sasakyan." Ngumiti ang babaeng pulis. "Very good." Sinabi ng pulis na maghintay lamang ng ilang sandali dahil itatrack ng mga ito ang numero ng sasakyan. Nakaharap ang kasama nito sa computer at mabilis na nagtatype roon. Habang naghihintay, hindi man lang mawala ang kaba sa kanyang puso. Umaasa si Serena na namalikmata lamang siya't hindi si Demit ang lalaking katabi ni Zane sa kotseng iyon kanina. "Ma'am, ang nakarehistrong may-ari ng sasakyan ay si Mr. Dylan Lazaro." Sumikdo ang kanyang puso. Hindi si Demit pero Lazaro ang apelyido. Baka hindi naman mismong pamilya ni Demit. Maraming Lazaro sa mundo't hindi lamang ito. Kahit na, kinakabahan pa rin talaga siya. "Pwede ho bang pakibigay ang address para po..."
Sumama na lang ho kayo sa team para kung sakaling makuha namin ang bata ay naroon kayo kaagad. Hindi pwedeng kayo lang ang pupunta dahil ang address nito ay nasa isang exclusive subdivision sa Quezon City at hindi basta-bastang nakakapasok roon ng sinuman. Mama, sasama po ako. Ani sir yun. Hindi anak, idadaan muna kita sa Lola Dolor mo. Ako nang bahala sa kuya mo, okay? Makukuha ko si Zane, pangako yan anak. Pilit siyang umiti kahit hindi sigurado kung naroon ba ang anak niya. Hindi rin kasi nahagip ng CCTV camera ang kotseng iyon, kaya hindi sila sigurado kung ibinababa ni Zane o hindi. Mabuti na lang at napakiusapan ng mga pulis na ihatid muna si Serion sa lola nito. Nagtanong pa si Tia Dolor ngunit wala na kasi siyang oras para sagutin ito at magpaliwanag pa rito. Pag-uwi ko ho tiyang sasabihin ko po ang lahat sa inyo. Aniya bago lumabas ng bahay upang sumama sa patrol na dala ng mga pulis. Habang nasa daan, hindi mapigil ang kaba sa kanyang dibdib. Natatakot din dahil hindi niya alam kung anong klaseng tao ang kumuha sa isang kambal. May 15 minuto siguro ang nakalilipas nang tumigil ang sasakyan at nakipag-usap ang police officer sa gwardya. Pinapasok naman sila kaya diretso na sila sa loob ng subdivision. Napakaganda ng mga bahay at puro bato ang mga iyon. Nagtatayugan at animoy nagpapagandahan ng mga bahay ang nakatira sa lugar na yun. Nalula siya't namamangha talaga. Ilang saglit, tumigil ang patrol sa tapat ng isang mansyon. Ito yata ang pinakamalaking bahay na nadaanan nila kanina. At ang tayog ng gate nun. Mukhang gate pa lang ay milyon na ang halaga dahil sa disenyo at klase ng mga materyales na ginamit. Bumaba ang 3 pulis kasama siya. Saktong magdodoorbell nang bumukas ang malaking gate. Mama! Halos tumalo ng puso ni Serena nang biglang bumulaga sa harapan niya si Zane. Mabilis itong tumakbo at mahigpit na yumakap sa kanya. Naluha siya sa sobrang galak. Okay ka lang ba? May ginawa ba sila sa'yo? Sabihin mo. Mama, nakita ko na po si Papa. Ngunit bigla siyang nagulat sa tugon ng bata. Ilang segundo lang at may sumunod na lalaki sa likuran ni Zane. Doon siya natuod nang makita ang bulto ng katawan at mukha ng lalaking palapit. Ikaw ba ang ina ng bata? Anito, nakikinig lang ang mga pulis. Walang sinabi o ginawa. Naghihintay sa isasagot niya. Napakurap siya ng sunod-sunod. Di ba siya nito nakikilala? Ang hayop nagpanggap pa yatang may amnesia. Itataas sana niya ang kamay upang ambahan ito ng isang malutong na sampal nang muli itong magsalita. I'm Dylan Lazaro, Demet's twin brother. Thank you officers, ani Dylan Lazaro sa mga pulis na kasama ni Serena sa lugar na yun. Nagpaliwanag ito kung bakit nasa lalaki ang anak niyang si Zane. Kahit nag-aalangan siya, minabuti niyang paunahin na ang mga pulis dahil nakiusap si Dylan na kung pwede, mag-usap muna sila saglit. Hindi siya tumanggi dahil kay Zane na mapilit. Mama, napakalaki po ng bahay ni Papa no? Natigilan siya sa paglalakad at tumingin kay Zane. Anak, hindi siya ang papa mo. Direkta niyang sabi sa bata. Nilingon sila ni Dylan na nasa unahan nila habang patuloy sa paghakbang. Identical twins kung totoo ang sinasabi ng lalaki dahil magkamukhang magkamukha ang dalawa. Sadyang maganda lamang manamit ang lalaki dahil si Demet noon nakikita lamang niyang t-shirt at rag pants at pinarisan ng sneakers kaya hindi talaga siya nag-isip ng kung ano. Akala niya simpleng tao lamang si Demet, ngunit sa klase ng bahay ni Dylan na kambal raw nito, mukhang hindi ito ordinaryong tao. Bakit po kamukha siya ni Papa? Tumigil siya sa paghakbang at pumantay sa bata. Dahil kambal sila ng papa mo anak, bulong niya rito. Mukhang naririnig yun ni Dylan dahil malapit lang ang distansya nila sa isa't isa. About what happened a while ago, please forgive me. Pupunta na rin sana kami ni Zane sa police station pero naunahan mo lang kami. Malumanay ang tinig ng lalaki, ngunit ramdam niya ang kalungkutan at pagiging malamig ng boses ng binata. Halatang wala rin kasiyahang sumisilay sa labi. Ang mga mata na pilit kumakawala ang kalungkutan. Parang bigla siyang naawa sa tinig nito nang hindi niya maintindihan. Ayos lang, salamat dahil hindi mo pinabayaan ang anak ko. Anya rito. Nang makapasok sa main door,
Doon niya nakita ang kagandahan ng buong loob ng mansyon. Nakakalula dahil sa disenyo at mga muebles na nakadisplay sa bawat sulok ng bahay. Saglit lang niyang pinaliwanagan si Zane at natahimik na ito. Mabilis lang kasing kausap ang anak niyang ito kumpara kay Zeryo na hindi nauubusan ng tanong. Maupo kayo. Nito, tsaka nito tinawag ang isang pangalan. Ilang segundo lang ay humahangos na pumaroon ng isang babae na sa banta niya ay isang kasambahay. Medyo may edad na, siguro ay nasa 50 kung hindi siya nagkakamali. Manang Duray, maganda ka ng pagkain para sa aking bisita. Tumingin ito sa kanya. Napayuko siyang bigla nang magtama ang kanilang mga mata. Or dito na kayo mag-lunch? Tanong nito sa kanya. Hindi na aalis na rin kami ng anak ko. Pagtanggi niya rito, tumalikod ang babaeng kasambahay nang muli nitong utusan ng babae na ikuha sila ng merienda. Gusto niyang makausap si Dylan na silang dalawa lamang, kaya sandaling pinalabas muna niya si Zane para maglaro sa garden. Mula sa living room, tanaw mula sa glass wall ang hardin, kaya kahit nasa labas ang anak niya, nakikita pa rin niya ito. Hindi ko alam kung nasan ang kapatid mo o kung totoo nga ba na may kapatid ka. Pero ang akin lang, ayokong malaman ni Demet ang tungkol rito. Panimula niya, tsaka ito nilingon na nasa likuran lamang niya at prenting nakaupo. Hindi mo basta gustong malaman kung nasaan siya? Or kung anong nangyari sa kanya, Serena? Nagulat siya nang banggitin nito ang kanyang pangalan ni hindi pa siya nagpakilala rito. Paano nalaman ng lalaki ang kanyang pangalan? Pero paano mo nalaman ng... It's simple really. Nabanggit ka niya many times noon. Parang bigla na lang niyang gustong malaman kung ano nga ba ang nangyari rito, pero hindi pa rin siya nagtanong. Ganun ba? Sana hanggang dito na lang ang pag-uusap natin, Dylan, at hindi na rin tayo magkita kailanman. Kung sakaling magkita kayo ng kapatid mo, hindi ka magsasalita tungkol sa mga bata. Matatag niyang usal. That's impossible, Serena. Tumayo ito sa pagkakaupo. Anong imposible doon? Ayoko lang na malaman ng kapatid mo ang tungkol sa mga bata. He needs to know at karapatan niya yun. Biglang nag-igting ang bagang niya. Hindi, wala siyang karapatan. Simula nang hindi siya bumalik sa akin 6 years ago. Hindi mo ba itatanong kung bakit hindi siya bumalik? Hindi siya sumagot. Demet is older than me. 2 minutes ang tanda niya sa akin at dahil panganay siya, ay sa kanya naibigay ang lahat ng responsibilidad nang mawala ang mga magulang namin dahil sa isang aksidente 6 years ago. Dahil sa aksidenteng yun, hindi nakaalis si Demet ng araw din sanang iyon upang balikan ka. My dad is in the hospital and also my mom. Dahil sa isang ambush ay nawala ang mga magulang namin in an instant. He decided to take all the responsibility at pati na rin sa paghahanap ng mga suspects na hanggang ngayon ay hindi pa rin nare-resolba. At nahahanap ang sangkot sa ambush. Nagulat siya at biglang nanlumo. Hindi siya nakapagsalita at tahimik lamang. Nasabi niya sa akin noon na ayusin niya ang lahat kapag nahuli na ang suspect o kung sino man ang may kagagawa ng pagpatay sa mga magulang namin. I think gusto ka lang niyang ilayo sa kanya upang hindi ka madamay sa gulo, Serena. Dahil kung ako si Demet, gagawin ko rin iyon lalo na't halos araw-araw may kaaway na gustong pumatay sa aming dalawa ng kapatid ko. Kaya ako dinala si Zane kanina nang tawagin niya akong papa dahil ng sandaling iyon may sumusunod na sa akin. Did you see them? Humarap ito sa glass wall at itinuro ang 3 mga kalalakihan. They are my men at araw-araw ko silang kasama saan man ako magpunta. Aalis na kami, salamat na lang sa lahat, Dylan, pero ayoko nang madamay sa lahat kung ano man ang nangyari sa inyo. Kararating lang ng kasambahay at may dala itong tray na may lamang slice of cakes and juice. Tinignan niya ang babaeng katulong, nayuko ito at dumiretso na sa mesa sa gitna ng sala. Serena, wait, ihahatid ko kayo ng anak mo. Dire-diretso siya sa main door nang mahabol siya ni Dylan. Wag na, magkukommute na lang kami. I insist, gusto ko lang masigurong ligtas kayo ng pamangkin kong uuwi. Bigla siyang umatras nang magtama ang kanilang mga kamay. Sorry, hindi na siya umimik at lumabas na ng mansyon tsaka niya tinawag si Zane. Habang paalis ay lingid sa kaalaman ng mga ito na may nakamasid sa kanila mula sa malayo. Hawak ang cellphone na tinawagan nito ang kontak. Nadagdagan ng kailangan ninyong iligpit.
Dahil hindi na lang dalawa ngayon dahil may isa pang sasalo sa lahat ng yaman ng mga Lazaro. May anak si Demit Lazaro. Idagdag ang bata sa listahan. Anito bago ibinaba ang tawag. Cancel all my appointments this morning. Narinig pa ni Serena ang mga sinabi ni Dylan sa kausap nito sa cellphone. Bago siya sumakay sa kotse nito, katabi niya si Zane sa backseat. Nasa front si Dylan katabi ang driver nitong si Tuping. Pakilala nito sa kanilang mag-ina kanina. May isa pang sasakyan sa likuran nila, iyon ang mga tauhan ng lalaki. Bukod sa takot na nadarama, ay may pangamba rin siyang nararamdaman dahil sa mga sinabi ni Dylan kanina. Paano pala kapag nalaman ng kaaway ng mga Lazaro na bahagi ng pamilyang iyon ang kambal niya? Ibig sabihin na sa panganib din ng mga bata. Paano na kung ganun? Ngayon pa lang ay mukhang nagsisisi na siya kung bakit sila lumuwas ng Maynila. Ayos lang na mahirap, wag lang mapahamak ang mga anak niya. Kaya ba hindi siya binalikan dahil sa mga banta o sadyang takot lamang itong manindigan sa mga pangakong binitiwan? Bahag pala ang buntot ng lalaking yun kung ganun. Hindi man lang nito inalam kung kamusta siya. Kahit sana kinontak siya kahit sa anong paraan. Kahit man lang mag-text o tumawag at sabihin sa kanya ang mga nangyayari, pero bakit wala? Kung talagang mahal siya, sana man lang gumawa ito ng paraan para makausap siya kahit sandali. Sa 6 na taong pinaghintay siya, ni katiting na paramdam wala itong ginawa. Yun ba ang talagang mahal? Napakawalang kwentang lalaki ng Demit na yun. Walang isang salita at paninindigan. Sinungaling at puro pangako, mga pangakong napako. Mama, kung si Tito Dylan po yung twin brother ni Papa, nasan po yung Papa namin ni Zerion? Napukaw ang pag-iisip niya at napatingin kay Zane na humawak sa braso niya at nagtanong. Hindi siya nakahuma agad. Iniisip pa kasi niya kung paano sasagutin at kung anong dapat ang isagot. Shh, mamaya na Zane. Kailangan mo na nating makauwi. Baka kasi nag-aalala na ang lola at ang kapatid mo ngayon. Bulong niya. Hindi niya nilakasan ng sagot sa bata upang maiwasang marinig ni Dylan. Okay po mama. Anito at ibinaling ang atensyon sa labas ng bintana ng sasakyan. Saglit lang din ang namayaning katahimikan nang marinig niya ang pag-ring ng cellphone ni Dylan. Nakita niyang sinagot iyon ng lalaki. Yeah, I'm on my way. Anito sa kausap. Don't be so stupid. Kailangan mo magpahinga. Medyo tumaas ang tinig nito. Tinakpan niya ang tenga ni Zane upang hindi marinig ng bata ang mga bad words na lumalabas sa bibig nito. Are you out of your mind? Just rest. Kung sino man ang kausap nito, talagang hindi maganda ang nangyayari dahil sa diin ng bawat salitang binibitiwan ng lalaki. I can protect them. Ako na ang bahala. Just listen to me. Kung ayaw mo pang mamatay, Demit. Naistatwa na lamang si Serena nang marinig ang pangalang binanggit ni Dylan. Salamat sa paghatid. Aniya, matapos nilang bumaba ng anak sa sasakyan ni Dylan. Akala niya hindi na ito bababa pa, pero nagulat siya nang nasa likod na pala nila ito. Hindi nga talaga niya maaasahan si Dylan dahil mukhang alam na ni Demit ang tungkol sa kanila ng kambal. Naiinis na siya dahil hindi pala ito mapagkakatiwalaan. Tungkol nga pala sa kausap ko sa cellphone, I'm sorry. Bago pa man tayo nagkausap kanina, nasabi ko na ang tungkol kay Zane. Nauna nang pumasok si Zane sa loob ng gate kaya malaya silang nakakapag-usap ng lalaki. Sana naman ngayon, hindi niya na malaman kung saan kami nakatira. Sarkastiko niyang tanong, napakamot ito ng batok. About that, naisend ko na sa kanyang exact location niyo rito sa Sampaloc. Tumalikod na siya upang sana tapusin ang usapan nang muling nagsalita ang binata. Kung ano man ang ikinagagalit mo, at kung tungkol lang sa pag-abandona niya sa inyo ang kinaiinisan mo, Serena, sinasabi ko sa iyo, hindi madali para kay Demit ang lahat. Pinili niyang protektahan ka sa mga kaaway ng pamilya namin. Pinili niyang magtiis para hindi ka madamay. Tumigil siya at bumalik sa mismong harapan nito. Huwag kang magsasalita ng kung ano, Dylan, dahil hindi mo alam kung paano umasa at masaktan, kung paano iwanan sa ere ng lalaking nangako sa iyo ng langit. Hindi mo alam ang pakiramdam na sarilinin ng lahat ng problema, buhaying mag-isa ang kambal. Bigla siyang tumigil. Wait, twins ang anak ninyo niya. Mama, nandito ka na po. Si Dylan na hindi rin natapos ang sasabihin nang bumulaga si Zerion at Zane sa harapan nito.
Kita niya ang pagkakatigagal nito sa kinatatayuan nang malingunan ng dalawang bata. Kagaya ni Dylan at Demit ay identical din si Zane at Zerion. Kaya siguro siya nagkaanak ng kambal dahil kay Demit na may lahing kambal ang pamilya. Di ba Zerion? Kamukha si Tito Dylan ng papa natin. Ba't hindi si Tito Dylan ng papa natin ha? Napatingin siya sa bunsong anak. Natulala itong saglit nang makita si Dylan. Hello young man, ako si Tito Dylan, ang twin brother ng papa ninyo. Kamusta ka? Masayang pagbati nito sa bata. May ilang segundo bago nakahuma ang anak niya at masaya itong sumagot sa nagtanong rito. Magkamukha po kayo ni papa namin. Wika ng bata. Siyempre kagaya natin. Twins din sila ng papa natin, Sir Yon. Wika ni Zane. May ilang sandali pa bago siya nagpaalam na papasok na. Ayaw na rin kasi niyang mas patagalin pa ang pag-uusap dahil hindi kasi talaga siya komportable sa nangyayari. Nakapag-isip na nga rin siya na bumalik na lang sa probinsya. Kung ganito lang din naman ang malalagay sa kapahamakan ng kambal, mabuti pang bumalik na lamang. Wala siyang binanggit kay Dylan upang hindi na nito sabihin kay Demit ang kanyang mga plano. Sigurado ka na ba dyan, Serena? Kararating nyo lang. Aalis din kayo agad? Hindi ba pwedeng ipagpabukas na lang ninyo ang pag-uwi sa probinsya? Alam kong pagod na ang mga bata at mag-aalas 2 na rin ng hapon. Sigurado akong nahihilo pa yung mga anak mo dahil sa mga nangyayaring ito, iha. Ani Tia Dolor nang magpaalam siyang babalik na lang ng probinsya. Chang, hindi na ho pwedeng ipagpabukas ito dahil mapapahamak po ang kambal ko kapag ganitong may mga kung anong banta. Hindi ko ho talaga gustong magulong buhay, Chang, kaya para matapos na ho ito, uuwi na lamang ho kami sa Cebu. Hindi niya alam pero nanlulumo talaga siya. Gusto niyang malaman kung anong nangyari kay Demit pero ayaw niya namang mas gumulo ang lahat. Ayaw niyang alamin dahil baka magbago ang isip niya at mailagay niya sa panganib ang mga bata. Ayos lang na hindi niya malaman ang lahat basta safe ang kambal. Mabuti na lang at binigyan sila ni Chang Dolor ng pamasahe. Wala naman kasing problema ang tiyahin niya dahil may sari-sari store ito sa gilid ng bahay. Mabait ang kanyang tiyahin. Ito nga ang nagpaluwas sa kanila rito para may kasama raw ito. Wala kasing asawa ang tiya niya kaya wala itong anak o pamilya man lang. Pero kung ganito ang sitwasyon, mas pipiliin na lang niyang magtiis sa probinsya kesa naman mapanganib ang mga bata. Mag-aalas 3:30 nang sumakay sila ng taxi patungo sa airport. Ang sabi ng tiya niya mag-eroplano na lang para hindi na mahirapan pa. At dahil nga rin sa kamuntik nang mawala si Zane kaya parang natakot ang matanda. Mabuti na lamang at may kilala at kapitbahay ang tiya niya na nagtatrabaho sa airport kaya nakapagpabook agad sila ng tiket pabalik sa Cebu. Mag-iingat kayo kapag maayos na sana'y bumalik kay rito, Serena. Maluha-luha ito habang nagsasalita. Opo, Chang, salamat po sa pag-intindi sa akin. Isang mahigpit na yakap bago siya pumasok ng taxi. Isa-isa ding hinalikan ng matanda ang mga bata bago nito pinapasok sa backseat ang kambal. Sige na, baka magbago pa yung isip ko. Nito, isang kaway bago tuluyang umandar ang sasakyan. Mama, bakit uuwi na agad tayo? Paano na po si Tito Dylan? Si Papa po, baka hinihintay niya na tayo, Mama. Wika ni Zerion. Anak, ipaliliwanag ni Mama pag uwi natin ha? Pero sa ngayon sumunod muna kayo sa sasabihin ko, okay? Sabay na tumango ang dalawa at sabay din niyang pinahilig sa magkabilang balikat ang mga ito. Paliko na ang sasakyan nila sa intersection nang malingunan niya ang pulang kotse sa likuran. Para kasing kanina pa iyon nakasunod. Manong pakibilisan ho para kasing may... Pero bago pa man niya natapos ang sasabihin ay hiyaw ng dalawang bata ang pumailan lang dahil sa sunod-sunod na putok ng baril. Ma'am, kumapit kayo! Sigaw ng driver dahil biglang umikot-ikot ang sasakyan. Mahigpit niyang niyakap ang kambal at ginawang proteksyon ng mga kamay upang hindi matamaan ng matigas na bagay ang ulo ng mga anak niya. Yumuko sila sa ibaba ng upuan. Mama! Sigaw ni Zerion, ngunit tahimik lamang si Zane at hawak ang kanyang braso. Naririnig pa niya ang putukan sa labas hanggang sa tumigil ang taxi. Manong, ano ho bang nangyayari? Diyan lang ho kayo, ma'am, dahil may nagbabarilan ho. Anito at itinago ang sarili sa ilalim ng kinauupuan nito. Sumilip siya upang makita ang nangyayari.
ngunit biglang namilog ang kanyang mga mata nang makita kung sino ang nasa tapat ng kanilang sasakyan. May hawak itong baril at nakasaklay pa habang patuloy na pinauulanan ng bala ang mga kalaban. Demit, naibulong na lamang niya sa hangin. Natigil ang putukan, natigil ang ingay mula sa labas ng taxi kung saan sila naroon ng kanyang mga anak. Nanginginig siya sa takot, ngunit si Zane hindi man lang makikitaan ng kahit na kaunting kaba. Ito pa mismo ang humawak sa mukha niya at sinabing, "Everything will be okay, Mama." Upang pakalmahin siya, si Zerion ay niyakap naman siya. Parang mas siya pa itong natatakot dahil sa mukha ng kambal na wala man lang siyang nakikitang bakas ng takot at pangamba. Siguro napasigaw si Zerion kanina dahil sa sobrang gulat. Ngunit nang magsimula ang putukan, hindi na ito naimik habang nasa mga bisig niya. Sinilip niya ang labas ng sasakyan. Kalmado na ang paligid. Ang kotseng kulay pula ay tad-tad ng bala ng baril ang gilid nun. Wasak ang windshield at flat ang gulong sa bawat gilid. Nakabukas ang pintuan sa front at nang makita ang nakalaylay na kalahating katawan ng isang estranghero, napatakip siya ng bibig. Bigla siyang natakot nang makita ang dugo ang lalaki na halata namang wala ng buhay dahil sa dugong umaagos mula sa katawan nito patungo sa kalsada. "What's wrong, Mama?" ani Zane at walang ano-anong napasilip din. "Tignan mo, Zerion, patay na ang mga enemies." Simpleng sagot ng bata. Paano ba nagagawa ng batang itong maging kalmado sa panahong gaya nito? Alam niyang matured na si Zane mag-isip pero hindi niya akalaing ganito katapang ang kambal niyang anak. Sumilip maging ang bunso at agad ring bumalik nang makita ang labas. Walang reaksyon ng mukhang naupo sa tabi niya. "Bumaba na po tayo, Mama," wika ni Zane. Nanginginig man, tumalima pa rin siya dahil ang driver, iniwan na sila at tumakbo na ito matapos ang gulo. Kahit naman siguro sino'y gagawin iyon, lalo na't ayaw pa niyang mamatay, kaya sila na lamang tatlo ang natira sa taxi. Unang bumaba ang mga bata habang siya ay nahuli dahil sa mga dala nilang gamit. Hinila niya kasi iyon palabas ng sasakyan. Mabuti na lamang at hindi tuluyang nabangga ang sasakyan sa puno. Dumiretso lang iyon sa talahiban ng umikot-ikot dahil na rin sa gulat ng driver ng paputukan ng kung sino ang gulong ng kanilang sasakyan. "Mama, bilis po. Tumatagas ang gasoline ng sasakyan. Baka sumabog ang taxi, Mama." Hiyaw ni Zane at pilit siyang tinulungan upang mahila palabas ang sakong bag nilang dala. Mukhang may kung anong nasagi ito na matulis kaya't hindi makuha-kuha. Nilingon niya ang sinasabi ni Zane at oo nga, nangangamoy na rin ito. "Mama, tara na po. Bitaw na, Mama." Sa sigaw ni Zane, nataranta siyang bigla at imbis ang dala nila ang hinugot, braso ng panganay ang kinuha. Bigla kasing nagliyab ang loob ng sasakyan. Hinila din niya ang kamay ni Zerion na nakatayo sa kanilang likuran. Halos pigil hininga ang nangyari ng sandaling yun. Ilang segundo lamang ang nakalipas nang tumilapon silang tatlo nang umalingaw-ngaw ang napakalakas na pagsabog sa unahan. Dinapaan niya ang dalawang bata at ginawang proteksyon ng likuran upang kung may tumalsik na bagay, hindi agad matatamaan ng kambal dahil nasa ilalim niya ang mga ito. Ayos lang na siyang mapuruhan, wag na wag lamang ang mga anak niya. "Mama!" Biglang nakaramdam ng pananakit ng likod si Serena. Tama nga ang ginawa niya dahil siya itong tinamaan ng bahagi ng taxi at sa mismong likod niya iyon tumama. Tumayo ang dalawang mga bata at tinulungan siyang bumangon. "Headlights ito ng taxi," ani Zane nang kunin itong bigla ang bagay na tumama sa kanya. May dala pa iyong wire. Nasa wiring nakahawak ang bata dahil umaapoy pa iyon kaya siguro masakit ang likod niya dahil mukhang napaso. "Itapon mo yan, Zane," anya rito. Sumunod naman agad ang bata sa kanya. Iniinda ni Serena ang gitnang likod habang nakatayo pero pilit pa rin niyang isinasaayos ang backpack na siyang tanging naisalba nilang mag-ina. Nasa kahabaan sila ng isang highway at dumarami na ang mga humihintong sasakyan dahil na rin siguro sa nakikitang ayos ng mga kotse sa bahaging yun at mga katawan ng taong wala ng buhay. Bigla siyang natauhan nang maalala si Demit. Isinara niya ang backpack. Kukuha sana siya ng gamot sa bulsa nun. Ngunit nang may maalala, bigla niyang nilingon ang dalawang bata. Nanlalaki ang kanyang mga mata nang makitang may palapit na lalaki sa harapan ng kambal niya.
Iika-ika ang lakad nito. May nakasuporta ding saklay upang hindi masyadong mahirapan sa paghakbang. May tumutubong bigote sa pisngi nito at ganun pa rin ang mukha ng lalaki. Ngunit mas lumaki ang katawan nito kumpara noon. Mas naging matured ang pangangatawan at long hair na rin. Naka-ponytail iyon upang siguro hindi maging sagabal ang buhok. Ito pa rin ang Demit na minahal niya 6 years ago. Napakakisig. Ang malaasul na mga mata na minana ng mga bata rito. Ang maumbok na mga braso na mukhang alaga sa ehersisyo. Isinukbit nito ng pasimple ang baril sa tagiliran. Pinasadahan niya ang kambal. Nakatitig ang mga ito ng diretso sa lalaki. Nang makalapit si Demit, bigla nitong inihulog ang saklay at magkabilang brasong hinuli ang mga bata. Sabay na niyakap ang kambal. Tito Dylan, bakit po long hair na po ikaw? Kanina short hair po ikaw pero ngayon. He is not Tito Dylan, Zerion. He is our papa. Bulalas ni Zane. Doon na siya napaluha nang makitang nagkatitigan ng dalawang bata at yumapos pabalik sa ama ng mga ito. Oo, ako ang papa ninyo. Baritonong nagpatulo sa kanyang mga luha. Sir Demit, kailangan na po nating umalis. Natigil lamang ang yakapang iyon nang lumapit ang isang lalaki. Matangkad ito at malaki ang katawan. Sa hula niya, bodyguard ito ng lalaki. Pansin niya ang panay na paglalakbay ng mga mata nito sa paligid. May isa pa sa unahan at dalawa sa di kalayuan. Pare-pareho ang mga kasuotan ng mga ito. Black suit at meron ding mga headset ang mga tenga ng mga ito. Pasimpleng ibinalik ng lalaking iyon ng armas sa likuran. Ano po ang nangyayari, Papa? Sambit ni Zerion, pumantay ito sa bata. Hindi alintana ang binti na may bandage. Kailangan na nating umalis, young man. Baka maabutan tayo ng mga pulis. Tsaka hinagod ang buhok ng bata patungo sa likod. Hindi umiimik si Zane. Ang tuon ng tingin nito ay nasa binti ng lalaki. Mukhang nagtataka kung bakit may ganoon ang ama nito. Pinasadahan siya ni Demit bago nito ibigay sa mga tauhan ng kambal. Lumapit ito sa kanya. Nagtama ang kanilang mga mata. Anong ginagawa mo? Matigas na tanong niya. Iuuwi ang pamilya ko. Seryosong sagot ng lalaki. Natawa siya pero natigil iyon nang kumirot ang sugat sa likod niya. Ang kapal mo rin. Pamilya ba ka mo, Demit? Wala ka nun. Dahil ng oras na iniwan mo ko't hindi mo ko binalikan ng sandaling yun, wala ka ng pamilya. Hindi ito sumagot. Lumapit ito sa kanya at hinawakan siya sa braso at pinihit siya patalikod rito. May sugat ka. Halika na't dadalhin kita sa hospital. Hindi na kailangan. Aalis na kami ng mga bata. Hindi siya kailanman magpapatinag rito. Sinamaan niya ito ng tingin. Sumama ka dahil malaki ang sugat mo sa likod. Kailangan niyang magamot. Pag-uulit pa ni Demit, winaksin niya ang kamay na nakahawak sa kanyang braso. Hindi na nga kailangan kaya pwede ba? Sir Demit, tara na ho. Wika ng tauhan. Dex, may sinabi ito gamit ang pagsenyas. Maya-maya, bumaling si Demit sa kanya. Yes sir. Wika nito tsaka walang ano-anong binuhat siya na ani mo isang sakong bigas. Ano ba? Bitiwan mo ko. Demit, ano ba? Sigaw niya pero anumang pagwawala ang gawin niya o sigaw ay walang nakikinig sa kanya. Demit, ano ba? Pero tuloy-tuloy ang lalaki sa kotse habang may hawak na saklay. Nakasunod ang tauhan nito habang buhat-buhat siya sa balikat. Ang dalawang kambal ay nakapasok na ng kotse. Siya na lamang at Demit ang hinihintay. Nang maibaba siya ng tauhan, hinintay pa siyang makapasok ng sasakyan bago ito tumalikod. Papa, where are we going po? Tanong ni Zerion. Kalimitan ay si Zerion ang laging nagtatanong dahil si Zane hindi naimik simula kanina. Sa bahay natin anak. Anito, nasa front ito katabi ng driver. Nasa backseat siya at ang dalawang bata. Hanggang umusad ang sasakyan at makarating sa destinasyon nito, walang salitang lumabas sa labi niya. Mag-aalas 4:30 nang tuluyan silang nakarating sa isang napakalaking bahay. Mas malaki pa nga yata iyon kaysa sa mansyon ni Dylan. Nakatulog na ang mga bata nang marating nila ang lugar. Kahit napakaganda ng buong lugar, hindi man lang masisilayan sa labi niya ang pagkamangha. Paano kung hindi siya sigurado sa lahat ng ito? Si Dex kung tawagin ni Demit ang bumuhat kay Zane.
At si Gregor naman na tauhan din ito ang bumuhat kay Seryon. Inutusan nito ang mga lalaki na dalhin sa taas sa mga bata, habang siya hindi pa rin gumagalaw sa kinatatayuan sa tapat ng sasakyang binabaan. Let's go. Pero nang hilahin siya ni Demit, nagitla siyang bigla. Bitiwan mo ko. Banta niya pero wala itong naririnig. Manang Elna, first aid kit please. Sigaw nito sa kung sino habang paakyat sila ng hagdanan. Kulang na lang, masubsob siya sa sobrang bilis ng bawat lakad ni Demit. Pinipilit niyang kumawala pero ang tatag ng pagkakahawak nito sa kanya at kahit hirap sa paglalakad, ang bilis pa rin nito. Sa dulong pasilyo sa pintong nakasarado sila tumigil. Si Demit ang nagbukas, hawak pa rin ang kanyang pulso. Ang galing nitong mag-balance dahil kahit walang suporta sa binting may bandage ay hindi pa rin ito natutumba. Pagpasok ay tumambad ang kagandahan ng silid, ngunit hindi siya umiimik, nakatitig lang sa mga gamit na nasa loob nun. Ang mamahal siguro ng lahat ng mga iyon. May sarili ding banyo at nasa 58 yata ang inches ng flat screen na nasa wall. Nang lingunin niya ang kama, tumambad ang isang portrait sa ibabaw ng wall. Siya iyon na nakangiti at hawak ang kambal niya sa magkabilang braso. Naalala niya ang kuhang iyon, binyag ng mga bata. Nagulat at malaking pagtataka ang sumilay sa kanyang labi. Naroon din si Demit nakatayo sa kanyang tabi. Mukhang magaling mag-edit ang gumawa nun dahil hindi halata ang pagkapeke. Nilingon niya si Demit at nakatitig ito sa kanya. Ngunit nang may kumatok sa pintuan ay tumalima ang lalaki. May babaeng dumungaw sa nakaawang na pinto at iniabot ang isang puting box. Thanks manang, anito, tsaka muling isinara ang pintuan. Magsasalita sana siya nang mula sa kinatatayuan niya. Lumapit si Demit, may isa pa itong saklay na nasa gilid ng kama. Iyon ang ginamit. Napamura ito bago inihagis ang hawak na kahoy at nagulat siya nang isa-isang tanggalin nito ang bandahe sa kanang binti nito. Doon siya nagitla nang makita ang malaking sugat. Nasa 2 dangkal siguro ang itinahi doon. Anong nangyari, Demit? Doon na siya naglakas loob na magtanong rito. About what? This? Anito at itinuro ang binti. Sa lahat-lahat, hindi ito sumagot at tinapos ang ginagawa. Much better. Anito at inunat-unat ang binti. Hindi pa iyon lubusang magaling pero kinuha na nito ang nakapulupot roon. Tsaka ito gumalaw at 2 paa na ang ginamit. Gamutin muna natin ang sugat mo. Bulong nito nang mabilis na tinawid ang kanilang pagitan. Halos tumalon ang puso niya sa kaba dahil sa bulong na iyon. Gahibla na lang din kasi ang kanilang pagitan. Hindi na. Saktong tumalikod si Serena nang hawakan nito ang damit niya sa likuran at hinila siya ng marahas. Napasigaw na lamang si Serena nang tumambad ang katawan niya. Otomatikong itinaas ang palad upang takpan ang dibdib niya. Ano pa ang itatago mo? Nakita ko naman ng lahat yan. Ano ba? Singhap niya dahilan para matawa ito. Natigilan siya nang makita ang dimple, mapuputi at pantay-pantay na mga ngipin. Sit here. Anito sa seryosong tinig. Hindi siya gumalaw sa kinatatayuan niya. Susunod ka? O ako ang lalapit sa'yo para pilitin ka? Ayaw mo naman sigurong ako yung siyang umupo sa'yo. Hindi ba? Ngumisi ito. Bigla siyang nayuko dahil hindi niya yata kayang titigan ito ng matagal. Walang nagawa si Serena kundi ang sumunod na lamang sa nais ni Demit. Baka kasi tutuhanin ito ang sinabi. Medyo malaki pala talaga ang sugat sa likuran niya. Nakita niya iyon sa human size mirror kanina. Wala pa silang napag-uusapan tungkol sa nangyari. Baka mamaya itanong niya. Matapos kasing gamutin ng lalaki ang sugat niya, may tumawag rin dito kaya lumabas din agad at naiwan siya sa kwarto. Nagbihis na siya bago siya lumabas. Damit nito ang isinuot niya dahil nasa kotse ang bag na tanging naisalba niya kanina sa pagsabog. Bago siya bumaba, hinanap muna ni Serena ang silid kung saan nakalagak ang kambal. Gabi na pala sa labas. Hindi niya napansin dahil nakasarado ang mga kortina sa bintana sa silid ni Demit. Bakit sane? Bubuksan sana niya ang kwartong iyon nang marinig ang boses ng anak niyang si Seryon. Kahit hindi niya nakikita kung sino ang nagsasalita, memorize din naman niya ang tinig ng 2 bata.
Malambing ang boses ni Sir Yon, samantalang laging seryoso ang boses ni Zane at parang lagi itong galit. Hindi mo ba napapansin? Parang hindi maayos si Mama kay Papa. Napasilip siyang bigla nang marinig iyon. What do you mean? Nasa ibabaw ng kama ang kambal at magkatapat na nakaupo. Kung iisipin, Sir Yon, ngayon lang natin nakita si Papa. At base lang din sa mga sinasabi ni Mama tayo kumukuha ng impormasyon hinggil sa ama natin. Kung totoong mahal niya tayo, Sir Yon, bakit ngayon lang nagpakita si Papa? At siguro kung hindi tayo lumuwas rito, hindi pa natin makikita si Papa. Napakatalas ng pag-iisip ni Zane. Mukhang alam nito base sa kilos ang mga nangyayari. Makinig ka kay Mama, Zane. Hindi sinungaling si Mama. Alam mong mahal tayo ni Mama kaya bakit siya magsisinungaling? Parang bigla siyang nanlumo sa narinig niya. Oo, mahal na mahal niya ang kanyang kambal na anak. Kaya nga kahit nasasaktan, hindi niya ipinapahalata sa mga ito. Dahil oras na nagsabi siya ng mga negatibo tungkol sa ama ng dalawa, siguradong kamumuhian ng mga anak niya si Demit. At hindi siya masamang ina para siraan ng lalaki sa mga bata. Dahil kahit ano pa man ang naging kasalanan nito o kung ano pa man ang dahilan nito, hindi iyon dahilan para sirain si Demit sa kambal. Hindi na siya tumuloy sa pagpasok sa silid na yun. Diretso na siyang bumaba at hinanap si Demit. Kailangan nilang mag-usap tungkol sa mga bata. Ma'am Serena, may kailangan po ba kayo? Lumingon siya sa nagsalita sa likuran niya. Si Manang Elna kung hindi siya nagkakamali. Maamo ang mukha nito kahit kulubot na. Halata na rin ang katandaan na siguro nasa senior na rin. Ngumiti siya rito. Manang, si Demit po. Malumanay niyang tanong. Si Sir Demit ba? Baka ho nasa library siguro, ma'am. Nandun lang naman ho iyon kapag hindi umaalis. Saan po yung library, Manang? Medyo nahihiya pa siyang magtanong. Tumapat ito sa hagdanan at itinuro kung saan banda sa ikalawang palapag ang hinahanap niyang silid. Sa dulo sa kaliwang pasilyo, ma'am. Doon ho yung library ni Sir Demit. Napatingin siya sa dala nitong tasa ng kape. Kay Demit po ba ito, Manang? Ay, oho. Mabuti at nasabi ninyo po, ma'am. Gusto nyo bang kayo na lang ho ang magdala? Ngumiti siya at saka niya kinuha ang kape na nakalagay sa tray. May kasama iyong kutsarita at asukal sa maliit na mangkok. Para saan ang asukal, Manang? Si Sir ho kasi ang naglalagay ng asukal niya sa kape, kaya may ganyan po, ma'am. Alam niya kung anong timpla sa kape na gusto nito. Kumuha siya ng 2 cubes ng asukal at nilagyan iyon. Hinalo at iniwan na kay Manang Elna ang asukal at tray. Nagtaka ito at tila biglang natakot. Ma'am, baka po ibuhos niya ang kape sa inyo. Nauutal nitong sambit kaya siya'y nagulat. Bakit ho? Kasi ma'am, kapag ayaw ni Sir ang kape, ay ipinaliligo niya ho iyon sa nagtimpla. Subukan lang nitong ipaligo sa kanya at nang malaman itong hinahanap. Huwag po kayong mag-alala, Manang. Hindi ho mangyayari yun. Dahil ibubuhos ko agad sa kanya to bago niya ako mapaliguan. Natawa si Manang sa kanyang biro. Pero totoo yun, subukan lang talaga nito. Pag-akyat niya, diretso na si Serena sa itinurong silid ni Manang sa kanya. Sa dulong pasilyong kwarto siya tumigil. Kumatok ng 3 beses. Bukas yan. Anito kaya pumasok na siya. Nagulat ito nang siya ay makita. Eto ang kape mo. Anya, nang walang makikitang emosyon sa mga salitang yun. Inilapag niya ang tasa sa gilid ng mga papeles na inaayos ng lalaki. Salamat. Ni hindi man lang napawi ang titig nito sa kanya. Ani mo'y pinupusturahan siya nito. Bagay sa'yo ang t-shirt ko. Simpleng wika nito na ikinatwa ng kanyang kalooban. Parang may mga paru-parong nagliliparan doon dahil sa simpleng papuri iyon ni Demit. How's your wound? Masakit pa ba? Anito at kinuha ang tasa at lumagok doon. Naghihintay siyang ibato sa kanya ni Demit ang tasa. Ngunit nakatatlong higop na ito ay wala man lang nangyayari. Ikaw ba ang nagtimpla nito? Oo, ako. Simpleng sagot niya. Sa simpleng sagot na iyon, isang malapad na ngiti ang kanyang nasilayan. Ikaw lang talagang hinahanap ng panlasa ko, babe. Ani mo'y nabato si Serena sa kinatatayuan nang sambitin nito ang tawagan nila noon. Ang sabi niya, hinding-hindi niya na kailanman gagamitin ang salitang yun
o kung marinig man, kamumuhian niya ang taong iyon. Ngunit bakit ngayon parang kinikilig siya na hindi maintindihan? Pero sa kabila ng kakaibang damdamin, pinilit niya iyong labanan. Tungkol sa kambal, pag-iiba niya. Tumayo ito at naupo sa sofa sa loob din mismo ng silid na iyon. Please sit down. Ani ito nang makapwesto. Gusto kong malaman mong hindi ko gusto yung ideyang ito, Demit. Hindi ko alam ang nangyari sa'yo sa loob ng 6 na taon. At wala akong balak na alamin yun. Ang akin lang, sa tuwing nasa paligid ang mga bata, huwag kang magpapakita ng dahilan para kamuhian kanila. Dahil isang pagkakamali mo lang, Demit, masisira ka sa kanila. Paliwanag niya't nagulat na lamang si Serena nang mabilis nitong tinawid ang pagitan nila at walang ano-anong ipinulupot nito ang mga braso sa likuran niya. Ganito ba? Don't worry. Ikaw lang ang iniisip ko kaya ako dumidistansya. Pero nang sinabi mo yan, hindi ko napipigilan ang sarili kong hawakan ka. Kagaya nito. Bulong ni Demit sa gilid ng kanyang tenga. Napalunok siya ng sunod-sunod dahil sa kakaibang sensasyong dala ng mga katagang yun. Demit, ano ba? Napatawa ito ng malutong nang bigla niyang iwaksi ang palad nitong biglang sumakop sa kanyang harap. Sorry, I can't help it. Wika pa nito. Hindi niya gusto ang ideyang sa mansyon ni Demit sila tumira ng mga bata. Pero ayaw din naman niyang magtanong ang kambal kung bakit hindi sila pwede roon. Gayong papa ng mga ito si Demit. Labag man sa loob niya, wala na siyang magagawa pa. Mag-iisang linggo na rin sila ng mga bata sa mansyon. Araw-araw, nakikita niya ang kasiyahan sa mukha ng mga anak niya sa tuwing kasama ng mga ito ang ama nila. Ang alam niya, nag-leave si Demit sa kumpanya ng 1 buwan. Pero kahit hindi ito umaalis, nagtatrabaho pa rin ito sa gabi matapos nitong makipaglaro sa mga bata. Ipinaayos ni Demit ang silid ng kambal at binigyang katuparan ng mga nais na gamit ng mga bata. Kung anong hiling, kaagad nitong sinusunod. Kitang-kita niya ang kasabikan sa lalaki. Masaya siya dahil hindi matatawaran ng galak sa mga kambal. Pero siya, hindi niya alam dahil wala talaga silang napag-usapan tungkol sa lahat-lahat. Tuwing gabi ay isang silid lamang sila. Ngunit kapag nakatulog ang kambal, ay lumilipat si Demit ng silid. Sa guest room ito natutulog dahil kung hindi, siya ang lilipat ng higaan. Ayaw niya itong katabi dahil iniiwasan niyang bigla na lang bumalik ang pagmamahal niyang nakatago sa puso niya ng matagal ng panahon. Hindi naman ganun kasimple ang lahat. Sabihin niyo nang maarte siya. Ngunit isipin niyo rin naman kung paano niya iniyakan at kamuntik na siyang magpakamatay dahil sa taong naglaho na lamang. Hindi simpleng sakit ang kanyang dinanas. Hindi simpleng pag-iyak lamang dahil na-depress at kamuntik na rin siyang nabuwang dahil wala siyang karamay noon. Namatay ang nanay niya. Siya lamang mag-isa at sa gitna ng burol. Nalaman din niyang buntis siya at ni isang kapamilya. Wala man lang nagtanong sa kanya. Kumausap o nangamusta. Lahat ay siya lamang mag-isa. Pero siguro kung bumalik si Demit, hindi siya magiging miserable dahil may karamay siya. Ngunit walang Demit ang bumalik upang hanguin siya sa kalungkutan at depresyon. Himala lang na maituturing na nakaya niya ang lahat ng hirap at pasakit sa pagpapalaki sa mga bata habang nagtatrabaho siya. Kahit saan, dala niya ang kambal kahit mga baby pa ang mga ito noon. Dahil kanino niya pababantayan? Wala siyang katuwang, wala siyang pamilya dahil ang ina na nag-iisang pamilya niya, kinuha pa sa kanya. Kaya ngayon ito sabihing arte lang ang lahat. Hindi ba pwedeng maramdaman din nito ang galit ng isang iniwan? Lilipat na ako. Paalam ni Demit ng gabing yun. Mag-aalas 10 na nang magpaalam ito sa kanya. Kakapasok lamang niya galing sa silid ng mga bata sa kabilang kwarto. Ganito sila lagi. Hanggat hindi iyon lumalabas ay hindi siya papasok ng silid. Tahimik lang niyang dinaanan ng lalaki. Walang sagot o kahit ang muka ay blanko lang din. May dala itong isang unan at kumot. Saktong lalabas na si Demit nang bumulaga ang dalawang mga bata. Papa, pwede pong dito muna kami? Ni hindi pa nga nakakasagot ang lalaki, kumaripas na papasok ang kambal. Sumenyas siyang bumalik. Tumalima si Demit at pasimpleng ibinalik ang mga dala sa kama. Gising pa kayo? Anong oras na mga anak? Wika ng lalaki. Papa, gusto pa naming maglaro ni Zane. Ani Sir yun at umakyat sa kama para tumalon-talon.
Maging si Zane ay ganun din. Pero kung minsan, nahuhuli niya itong nakatitig sa kanya at kadalasan ay kay Demit. Mama, can we stay here for a little longer? Babalik naman po kami sa silid namin. Gusto lang talaga naming makita ang kwarto ninyo ni Papa. Ibinabaan niya ang suklay sa kinauupo ang kahoy na bangko sa tapat ng malaking salamin. Oo naman anak, pwede, bakit naman hindi? Aniya at pinilit sumilay ang ngiti sa kanyang labi. Nahiga si Demit at tumabi ang dalawang mga bata sa kaliwang gilid nito. Dito ka mama, turo ni Zane sa kanan ni Demit. Napipilitan man, sumunod pa rin siya dahil baka mapansin ng mga ito ang galit na pumapagitan sa kanila ni Demit. Labas sa mga bata roon, siya lang at si Demit ang dapat nakakaalam ng mga nangyayari. Mama, mahal mo po si Papa? Tanong dito ni Zane. Ha? Syempre, mahal ko ang papa ninyo. Bakit mo naman naitanong anak? Nahihirapan siyang magsalita dahil nakatitig sa kanya ang tatlo. I love you too, babe. Ngiting sagot ni Demit. Ew! Reklamo ni Seryon nang makitang dumampi ang labi ni Demit sa kanyang labi. Hindi niya iyon inaasahan. Halos lumuwa na lang ang mga mata sa gulat dahil sa ginawa nito. Magreklamo man na hindi maaari, kaya hinawakan niya ang pisngi nito at pinisil ng malakas na kahit sa ganoong paraan, mailabas niya ang inis niya. See, we love each other sweeties, kaya matulog na kayo, okay? Gabing-gabi na kasi at pagod na ang papa ninyo. Me? No, I'm not. Siniko niya ito nang hindi napapansin ng mga bata. Yes, you are babe. Malambing na usal niya. Napalingon bigla si Demit. Pagod na pala ako kaya sige na mga bata, matulog na rin kayo. Let's go Seryon, matulog na tayo. Hinila ito ni Zane sa braso. Good night mama, good night papa. Sabay na ani ng dalawang bata. Kumuway siya at ngumiti habang palabas ang mga ito ng silid. Nang makitang sumara ang pinto, bigla siyang tumayo. Ngunit bago pa man nakahakbang si Serena, bigla siyang nahawakan ni Demit sa braso. Where do you think you're going? Baritonong tinig nito na nagpakaba sa kanya. Bitiwan mo ko, Demit. Ano nga ulit ang tawag mo sa akin kanina? Wala yon. Alam mong may mga bata kaya tayo nagpapanggap, di ba? Marahas niyang hinila ang palad pero hindi man lang nakawala sa pagkakahawak nito. At alam mong hindi ako nagpapanggap, Serena. Seryosong usal ni Demit, tsaka siya marahas na hinapit sa bewang at inihiga sa kama. Napasigaw si Serena sa sobrang gulat. Demit, ano ba? Ayaw mo makinig sa paliwanag ko. Ano pala ang gusto mo kung ganun? Namumuhi ka dahil sa pag-iwan ko sa'yo. Pero tinanong mo ba ako kung anong dahilan ko, Serena? Galit ka, oo. Pero sana ilagay mo sa lugar ang lahat ng yan. Lahat ng tanong mo may paliwanag ako. Pero tinanong mo ba ako? Natigilan siya. Hindi na rin makagalaw dahil napaibabawan na siya nito. Wala akong pakialam sa mga... Madiin siyang hinalikan sa labi ng lalaki at agad ring bumitaw. Ayaw mo ng paliwanagan? Gusto mo ng rambulan? Pwes, I'll give it to you, sweetheart. Bulong nito bago siya muling siniil sa labi. Ngunit biglang natigil iyon dahil sa sigaw ng mga bata mula sa kabilang silid. Demit ang mga bata! Mabilis na bumangon ng lalaki at agad hinagilap ang armas na nasa ilalim lamang ng kama. Kabang-kaba siya. Papa, Mama! Sa sigaw ng kambal, naalerto si Serena at mas lalo si Demit. Sa bilis ng kilos ng mag-asawa, makikita ang kaba at takot sa mga galaw ng mga ito. Here, take this, sweetheart. Palabas na siya nang hilahin siya nito at isang baril ang inabot ng lalaki. Nag-aalangan at nanginginig niya iyong tinanggap dahil baka magtagal pa sila sa ganoong sitwasyon at nanganib na ang mga bata. Tuloy-tuloy ang sigaw ng kambal nang makalabas sila ng kwarto. Ikasa mo, kapag kailangan iputok mo kung wala ng pagpipilian. Wika ni Demit, ang binti nito ay parang biglang gumaling dahil hindi na ito iika-ika kung maglakad. Parang noong isang linggo lang sariwa pa ang tinahian roon, ngunit ngayon ay parang walang nangyari. Papa! Napatakip siya ng bibig nang makita ang dalawang bata na hawak ng dalawang kalalakihang nakabonet. Itim na bonet ang nakatakip sa mukha ng mga ito. Malapit na ang mga ito sa balcony pababa ng hagdanan. Malalaki ang katawan ng mga taong iyon, parang pamilyar sa kanya. Mula sa kadiliman ay may tatlo pang lumabas mula roon.
5 ang lahat. Hindi makagalaw si Serena at ang lalaking nasa unahan lamang niya ang tila nanigas sa kinatatayuan. Ibaba mo ang baril mo, Mr. Demet Lazaro. Malaking tinig ang pumailan lang. Oo, ibababa ko. Huwag mo lang tutukan ng baril ang mga bata. Kita niya kung paano isurrender ni Demet ang baril. Ang hawak niya, pasimpleng isinukbit sa likod na nakikita niya na laging ginagawa ng lalaki. Lumapit ka. Muli nitong utos. No, Papa, huwag kang lalapit sa kanila. Naisigaw ni Shane sa ama ng mga ito. Pero walang nagawa si Demet kundi ang sumunod dahil 2 baril ang nakatutok sa kanilang dalawa. Pasimple siyang tumingin sa ibaba ng hagdan. Nakita niya ang pagsenyas ng isa sa mga tauhan ni Demet kung saang nahuli na ang mga anak niya at ang binata, tsaka lamang dumating ang mga ito. Sino ba kayo at anong kailangan niyo sa amin? Naisigaw niya nang biglang sikmuraan ng isa sa mga ito si Demet. Wala kaming kailangan sa'yo, pero sa mga anak mo at sa isang to. Napaluhod na lamang si Demet nang muli itong ambahan ng malakas na suntok sa sikmura ng lalaki. Malaki, anito at malakas na tumawa. Huwag ang mga anak ko, wala silang alam. Hindi nila alam ang mga nais ninyo. Bakit sila nadadamay? Mga inosente at musmus lamang sila. Pagmamakaawa niya, hindi na rin napigilang maluha ni Serena. Nang ipanganak sila ay isa ng malaking kasalanan. Kasalanan nila na nabuhay pa sila't nagpakita sa boss namin. Wag ang mga bata. Manahimik ka. Animoy kasing lakas ng putok ng baril ang sigaw nito. Napatakip na lamang si Serena ng tenga nang sampulan siya ng isang putok ng kalibre 45. Sa paanan niya mismo tumama iyon. Parang hihiwalay ang kaluluwa niya sa katawan dahil sa takot. Not her. Sasama ako but please, bitiwan niyo ang mga bata. Ako na lang. Pagmamakaawa ni Demet habang nakaluhod sa paanan ng mga ito. Hindi ikaw ang boss kaya wag kang mag-demand. Pasimpleng tinignan ni Serena ang hagdan na nasa pang-4 na baitang ang 3 mga tauhan ni Demet. Umatras siya ng sumenyas ang isang lalaki. Nakita pa niya ang pagtutok nito ng baril sa lalaki may hawak kay Zane. Yun kasi ang may pinakamagandang pwesto na matatamaan agad ang isa sa mga kalaban. Isang iglap lamang nang tumumba ang isa sa kalaban kaya't naalerto ang lahat. Val! Tawag ng lalaki na kasama ng nakahandusay sa sahig. Muli sanang magpapaputok ang mga tauhan ni Demet nang alertong itutok ng mga lalaki ang mga baril na hawak sa sintido ng mga bata. No, stop! Ang mga bata! Si Demet mismo ang pumigil ng itutok ng mga lalaki ang baril sa 4 pang mga kalaban. Sige, nang 2 sa anak mo Lazaro ang mauuna. Kita niya ang pagbabago ng kilos ni Demet. Ang kaninang matatag, tila biglang nanlumo. Umalis kayo dyan. Sambit ng kaaway. Tumingin na mga ito sa binata. Dahan-dahan ang pagtango ni Demet, senyales na sumunod na mga ito. Demet! Nang humakbang ang ama ng mga bata pababa ng hagdan, hinawakan pa niya ito sa braso. Pero nanlulumong titig ang pinakawalan nito. Ililigtas ko sila pangako. Kasabay ng bulong nito. Mama! Patuloy ang hiyawan ng kanyang mga anak. Umiiyak si Seryon ngunit walang emosyon si Zane. Walang susunod. Muling singhal ng lalaking may hawak ng baril at nakatutok kay Demet. Sabing walang susunod. Umalingaw-ngaw na muli ang sunod-sunod na putok ng baril sa hagdanan pataas dahil sa hakbang ng mga tauhang hindi magpapigil. Nakasunod siya sa mga ito pero nang magpaputok, nahintakutang napikit siya. Nasa may pintuan na ng mansyon nang biglang gumalaw si Demet at mabilis na inagaw ang baril sa lalaking may hawak rito. Takot na takot siyang nakatitig rito. Sunod-sunod na putok ng baril, isa na naman ang nalagas sa mga kalaban. Ngunit bigla itong napaatras nang makitang ibinalik ng mga lalaki ang baril sa mismong sintido ng mga bata. Last na yan Lazaro, isapat mawawalan ka na ng mga anak. Sigaw ng isa sa mga kaaway at mabilis na ipinasok sa nakabukas na sasakyan na naghihintay sa unahan ng mga bata. Sabihin niyo sa boss niyo na kilala ko siya. Habang nasa gilid ng pader sa gilid ng main door ay napasigaw si Demet. Hahabol pa sana siya sa mga anak niya nang hindi na siya nakalabas dahil sa mabilis na kamay ni Demet na pumulupot sa kanyang bewang. Ang mga bata, Demet, ang mga anak ko. Aniya, ngunit hindi siya nito sinagot. Hayop siya. Mga pamangkin niyang mga bata.
Muling sigaw ni Demit nang biglang ikinagulat niya. Anong ibig sabihin nun? Why ma'am? Dahil ba mahirap lang siya? Oo Dylan, hindi ang babaeng yan ang pakakasalan mo. Kung hindi mo yan iiwanan, magkalimutan na tayo. Mamili ka ngayon din. Ang babaeng yan o ang pamilya mo? Sabay duro ng mami nito sa babaeng kahawak kamay ng binata. Isang kasambahay lamang si Isabel na minahal ni Dylan pero hindi sang-ayon ang pamilya nito sa kanilang relasyon. Pero kung si kuya pumapayag kayo, di ba sinabi niya rin na may babae siyang gusto? Pero pumayag kayo kahit isang hamak lang din ang babaeng iyon. Tinitigan lamang ito ng ina at nang sumulpot ang daddy ng binata, sabay nang umalis ang dalawa. Nang sandaling iyon ay yun din ang oras nang makipaghiwalay ang GF ng binata. It was a nightmare for him, lalo na nang malaman pa nitong nagpakamatay si Isabel 2 days bago siya nito iniwan. At dahil lamang sa mga masasakit na salitang narinig mula sa kanyang pamilya, kasalanan nito ni Demit. Kung hindi lamang sana sinabi ng kambal niya ang tungkol sa kanila ni Isabel, sana ay buhay pa ang kanyang nobya. Gumaganti lang siya, buhay ang kinuha, buhay din ang kabayaran. Sa ilang taon na tanging sama ng loob lamang ang pumapangibabaw sa kanya, sumidhi pa iyon nang ipamana ng magulang niya kay Demit ang 75% na ari-arian nila na dapat 50% lamang. Hati dapat sila pero hindi iyon nangyari. Mas lumalim ang galit ni Dylan nang maging CEO si Demit. Siya ang pumatay sa kanyang mga magulang at hindi siya nagsisisi, at pati sa pagkakadisgrasya ni Demit years ago at ang kamuntik nitong pagkapilay, ang tangkang pagsagasa at pagsabotahe sa mga projects ng company. Siya ang may gawa ng lahat ng yun. Ang ipinagtataka lang talaga niya ay kung may alam ba ito, dahil ni minsan walang binanggit na lugar, address at kung ano-anong tungkol sa nobya nitong naiwan na raw sa probinsya. Pangalan lang ang tanging Serena ang alam niya. Ilang beses din niyang pinaliwanagan na balikan nito ang Serena, but Demit didn't listen to him. Mabuti na lamang at kusang kumikilos ang tadhana, dahil eto mismo ang gumawa ng paraan para siya mismo ang makakita sa pamilya ni Demit. Iyon na ang pagkakataon niya to fulfill his revenge to his twin brother. Kailanman, hindi niya hayaang maging masaya ito, gayong siya ay nagluluksa pa rin dahil sa pagkawala ng kanyang nobya. Boss, nalagasan ho tayo ng dalawa. Mga inutil, hindi man lang kayo nag-iingat. Alam ninyong kilala ni Demit ang bawat isa sa inyo. Singhal niya habang nasa harap ng mesa, hawak ang isang baso na may lamang alak. Hindi rin ho namin nakuha ang kambal ninyo. Tanging ang mga pamangkin lang ho ninyo, boss. Natampal niya ang mesa tsaka ito tumayo. Si Demit ang pinaka-importante sa lahat. Mga walang kwenta. Inubos muna niya ang iniinom bago lumabas ng silid. Nasaan ang mga bata? Sa warehouse po sa dating tambakan ng mga sirang gamit ng kumpanya, boss. Good, mauna ka na dun at bantayan mo ang mga bata. Dahil sigurado kung in no time, darating ng pinakamamahal kong kambal. Tumango ang tauhan bago ito tumalikod, habang siya'y kalmado lamang na nakatitig sa isang portrait. Now, kapag nawala ang lahat ng tagapagmana, ako na lang ang matitira. Walang kahati at wala na ring ibang kaagaw. Kasalanan niyo ito, mom, dad. Kung sana hinayaan niyo na lang ako, di sana ngayon buhay pa rin kayo. Kasalanan niyo kung bakit kayo nawala. I know masaya na kayo dahil pinagsabay ko kayo ni dad. Pero sure akong mas magiging masaya kayo kung pati ang pinakamamahal ninyong anak at ang mga apo ay susunod sa inyo. Just wait, mom, okay? In no time darating din sila dyan. Ani mo'y napakasaya dahil sa walang katapusang halakhak na iyon na pumuno sa buong sala ng kanyang mansyon. Nagsasalita ito, hindi na alam na may nakikinig sa paligid. Talaga nga naman kapag inggit, galit at pagkamuhi ang pinairal, siguradong may buhay na mawawala. Si Dylan? Bakit? Kakambal mo yun, diba? Magkakambal kayo, Demit. Bakit niya ginawa ito? Naiiyak na tanong ni Serena habang sinusundan si Demit sa bawat galaw. Noon pa man halata ko nang maitinatago itong galit. Pinilit kong ialis yun sa kanya. Akala ko'y nagawa ko but no. Hindi kita kinontak. Hindi man lang tumawag. Hindi ako bumalik. Dahil alam ko na may nakamasid sa bawat galaw ko, Serena. Hindi ako sigurado kay Dylan kaya iilang impormasyon lamang ay binigay ko sa kanya.
Dahil alam kong magagawa niyang pumatay dahil sa galit. Lalo na at nagpakamatay ang GF nito dahil sa mga magulang namin. Alam kong gaganti siya dahil ako ang sinisisi niya kung bakit iyon nangyari. Wala akong ginawa. Nagtanong si Mama, I just answered. Wala akong ginawa pero sinisi niya ako. Nung una galit na galit siya pero nang lumipas ang taon, humupa rin. Akala ko ay okay na ngunit hindi pa rin pala. Nairehab siya last 3 years dahil sa paggamit niya ng pinagbabawal na gamot. Dumagdag pa ang depression at anxiety, kaya medyo lumala. Pero sa tulong ng proper medication at mga gamot, gumaling siya hanggang naging maayos. That time na lumabas siya ng rehab, doon nagsimula ang laging aksidente ko. Kamuntik na din ako nawala, na hit and run and then into... Turo ni Demit sa binti. Hindi ako naghinala dahil kapatid ko at kakambal ko pa si Dylan. Pero nang marinig at mismo makita ko ang tauhan nito, doon na nabuo ang aking hinala. Kumapit ito sa kanya. I'm sorry kung pinaghintay kita ng matagal. Ayoko mapahamak kayo kaya ako to ginawa. And about sa portrait, alam ko Serena na nagkaanak tayo. Nagtiis ako para hindi kayo madamay. Nangako akong babalik at babalik ako. Ngunit biglang naging marahas ang lahat. Mahal na mahal ko kayo. Pinababantayan kita. At sa lahat ng okasyon, may ibinibigay ako sa iyo at sa mga bata. Sunod-sunod na tumulo ang kanyang mga luha. Ikaw ba ang may sponsor ng binyag ng kambal? Ngumiti ito at sunod-sunod na tumango. Akala niya ay sponsor yun ng mayor dahil birthday daw. Pero ang kambal lamang niya ang bininyagan ng panahong yun. Pero dahil sa saya, hindi na siya nag-usisa dahil kumpleto na iyon lahat-lahat. At sa isang resort pa ginawa iyon. Napahagulgul siya. Shh, I'm sorry, please don't cry. Kukunin ko ang mga bata. Kaya tahan na babe. Kumalas siya at mabilis na pinalis sa mga luha. Sasama ko. Nagulat si Demit. But, sasama ko Demit. Gusto kong tumulong, kaya ko. At kakayanin ko makuha lang natin ang kambal. Natigil lamang ang pag-uusap nila dahil sa pagring ng cellphone ni Demit. Sir, sa warehouse po sa tambakan ng mga sirang gamit ng kumpanya dinala ang anak po ninyo. Biglang naalerto si Demit dahil sa narinig. Sir, wag na po kayong susunod. Mula sa di kalayuan, tumigil ang sasakyan ng mga pulis. 3 patrol cars ang kasama na rin ng sasakyan ni Demit at sa mga tauhan nito. 10 mga pulis lamang ang riresponde at natatakot siya habang inihahanda ng mga ito ang dalang mga armas. Hinawakan ni Demit ang kanyang palad. Don't be scared, magiging maayos ang lahat. Sa bulong na iyon at pagyakap sa kanya, tila biglang naglaho ang kanyang takot. Bago sila tumuloy rito, dumaan muna sila sa police station upang magpatulong sa mga pulis. Sunod-sunod na humakbang ang mga alagad ng batas. Men, let's go, wika ng hepe. Mula sa gate ay may 3 pumasok doon kasama ang hepe. 4 sa kanang bahagi at 3 sa kaliwa. Iikutin ng mga ito ang buong lugar upang mapabilis ang operasyon at maghahating gabi na rin. Nagtagal lang kasi sa mga planong isinagawa kanina bago dumiretso rito. Kahit maghahating gabi na, hindi man lang niya ramdam ang pagod at antok dahil ang nasa isip niya, mailigtas ang kanyang mga anak. Nang makita ni Demit na nakapasok na ang mga pulis, inutusan niya ang dalang mga tauhan para sumunod, habang siya at ang binata nauna nang humakbang. Matatag niyang hawak ang baril na ibinigay sa kanya kanina ni Demit. Ang isang kamay ay hawak naman ng lalaki. Malaki ang warehouse na iyon. Kabisado rin daw iyon ni Demit, ayon din sa sinabi nito kanina sa mga pulis. Natatakot lang talaga siya dahil mismong kakambal pa nito ang kaaway. Iba rin talaga ang nagagawa ng galit. Kahit sarili pang pamilya, hindi sasantuhin. Siguro sa sobrang pagmamahal ni Dylan sa nobya, nagawa na nito ang pumatay. Pero hindi naman dahas ang kailangan doon. Pwede naman kasi nitong ipaglaban ng walang namamatay ang minamahal nito. Kung totoong mahal mo, gagawin mo ang lahat kahit mahirapan man ito. Demit! Naisigaw niya nang makarinig ng sunod-sunod na putok ng baril. Bilis, hide here sweetheart. Ayoko, sasama ko please. Anya, hindi man lang bumitaw sa palad nito. Kaya walang nagawa ang lalaki kundi ang siya ay isama. Sa sirang dingding ng gusali sila lumusot upang makapasok sa loob. Sunod-sunod ang putok ng mga baril
At sa tuwing naririnig niya iyon ay ang kambal ang pumapasok sa kanyang isipan. Natatakot siya na baka matamaan ng mga bata. "Serena, hide," bulong ni Demit nang may tumatakbong lalaki palapit sa kanila. Sumilip ang kasama niya at nang mapagsino ay isang kalabit sa hawak na baril ang nagpahandusay rito. Parang nasasanay na siya dahil sa tuwing may babagsak, nakakalimutan niya ng tumili. "Mama!" Naalerto agad siya. "Si Seryo nandun. Doon tumawag ang anak ko, Demit. Bilisan mo." Siya pa ang humila sa braso ng lalaki. "Mama!" Muling narinig niya ang sigaw at malapit na sila. Ngunit mabilis siyang hinila ng binata nang may sunod-sunod na nagpaputok sa kanilang dako. "Saan ka pupunta, kuya? Hindi ka makakapasok dyan." Sigaw ni Dylan. Ang lakas nun, parang umalingaw-ngaw sa buong lugar. Hawak nito ay Armalite at kitang-kita niya ang panlilisik ng mga mata nito. Maliwanag sa buong paligid, mukhang sinadyang pailawan para sa kanilang pagdating. "Dylan, this is enough!" Sigaw ng binata. No, never. Masaya ka tapos ako? Ano ko? Mamamatay ng paunti-unti sa kalungkutan at pangungulila, kuya. Dahil isa kang walang kwentang kapatid. Why? Wala akong ginawa, Dylan. Anito ngunit halakhak ang sagot nito. Malakas na halakhak. Ganyan ang talagang inaasahan kong sagot mula sa'yo. Sino kung ganun ang pumatay kay Isabel? Kayo. Ikaw, si Mama at si Dad. Kung hindi sa inyo, masaya sana kami. Masaya sana kami magkasama. Magkaroon ng masayang pamilya. Ngunit ipinagkait ninyo iyon sa akin. Sa sunod-sunod na putok ng baril ay marahas siyang itinulak ni Demit sa mga sako na katupi sa gilid ng pader. Diyan ka lang. Anito habang nakasilip sa gilid ng pader. Lumabas ka, Demit. Hayop ka. Sinira mo ang buhay ko. Muli na namang kumasa ang baril nito at sa dami ng balang tumatama sa pader ay para na iyong guguho. Tumigil ang putok. Lumapit siya kay Demit. Ang tigas talaga ng... Tito Dylan! Natigil ang pagsasalita ni Demit nang may batang tinig na sumigaw. Zane! Sigaw niya nang makita ang anak na may hawak ng baril at nakatutok iyon sa tito nitong nakatalikod sa bata. Not my mama and papa. Muling usal nito at 2 putok ng baril ang pumailan lang. Sa ilang segundo, animoy slow motion habang dahan-dahang humandusay si Dylan sa simento. Gulat, kaba at takot ang sumilay sa buong pagkatao niya nang makitang natamaan ng panganay niyang si Zane ang tito Dylan nito. Huwag pairali ng inggit at galit dahil wala iyang magandang maidudulot sa'yo. Magpatawad at patawarin kung nagkasala man siya sa'yo. Tunog ng ambulansya ang umalingaw-ngaw patungo sa hospital na pinakamalapit. Nakasunod ang sasakyan ni Demit. Kasama siya at ang 2 mga bata. Kahit kamuntik nang napahamak ang mga anak niya, naaawa pa rin siya kay Dylan. Dahil naging biktima lamang ito ng halo-halong problema at idagdag pa ang ipinagbabawal na gamot. Nakayuko si Zane, yakap niya ito. Si Seryo ay nakatulog na habang nakahiga sa hita niya ang ulo nito. Hinahabol nila ang ambulansya. Sumunod rin ang mga pulis, dala ang isa sa mga tauhan ng binata na napuruhan din gaya ni Dylan. Ilang mga nurse at doktor ang sumalubong sa entrance ng hospital. Si Demit na ang bumaba at sumunod sa loob dahil may mga batang siyang kasama. Mama, masama po ba ang ginawa ko? Nagulat siya sa tanong na iyon ni Zane. Hindi niya alam kung paano at kung ano ang isasagot, pero sa huli, ipinaliwanag muna niya bago niya sinagot ang Hindi anak, dahil iniligtas mo ko at ang papa mo. Thank you so much, my brave son. Anya at muli itong niyakap. Sinabi ni Zane kung anong nangyari sa warehouse. Pinaghiwalay pala ang kambal ng lugar. Malayo si Zane kay Seryon, kaya siguro sumulpot ang pangalan niya sa likod ni Dylan dahil doon ito inilagay sa unang silid na dinaanan nila kanina. Hindi nila nakita dahil hindi sila pumasok. Isa pa'y wala siyang ingay na narinig. Humahanga talaga siya sa katapangan ng anak niyang to. Nakatulog na lamang siya sa sobrang pagod. Nagising nang may kumalabit sa kanya. Nilingon niya ang 2 bata. Tulog na tulog ito sa magkabilang gilid. Nakasandig din siya sa headboard ng upuan nang mabungaran si Demit na siyang gumising sa kanya. Kamusta siya? Maayos na. Umuwi na muna tayo para makapagpahinga ang mga bata. At ikaw nang maayos.
Bulong nito bago siya dinampian ng halik sa labi. Nagulat man, hindi na lang niya pinansin. Kasi naman wala rin naman kasi siyang ibang magagawa, kundi patawarin ito dahil lahat ng mga paliwanag ni Demit ay may katotohanan. Nang mga oras na yun, nasabi niya sa sarili na dapat palang matapang, malakas at determinado ka upang kung anong kapahamakan ng dumating, kaya mong harapin. Mag-aalas 4 ng umaga nang marating nila ang mansyon. Naroon na ang mga tauhan nito maliban sa isang na-hospital. Tulog na tulog pa rin ang kambal. Binuhat ni Demit si Zane at sa tauhan nito si Zerion. Dumiretso siya sa silid dahil parang hinihigop ang mga mata niya sa sobrang pagod at antok. Ngunit bago siya nakatulog, nakita pa niyang pumasok si Demit. Humiga ito sa tabi niya. I love you at salamat sa lahat dahil pinalaki mong matapang ang mga anak natin. Mukhang si Zane ang tinutukoy ng lalaki. Gumilid siya at inuna ng braso nito tsaka yumakap rito. Inaantok na ako, bukas na tayo mag-usap. Anya. Natawa ito tsaka muli siyang hinalikan sa labi at leeg. Muling bumalik sa noo at ilang ulit nito iyong inulit hanggang sa siya ay nakatulog. Sa gilid at binti tinamaan si Dylan at dahil batas ang masusunod kaya't matapos ma-hospital ay nakulong ito. Hindi isinama ni Demit ang kasong pagpatay sa kanilang mga magulang. Ang tanging ikinaso nito ay ang pagtangkang pagpatay at kidnapping sa kanilang kambal. Ilang taon lang at ibinaba ang hatol sa kakambal nito. 5 taon lang ang itinagal ni Dylan sa kulungan. Matapos nun, umalis ito ng bansa nang hindi malang nagpapakita. Siguro dahil sa hiya na rin at nagbabala na din kasi si Demit na hindi na ito pwedeng lumapit sa kanila. Naawa siya dahil nilamon ng galit ang puso ng kakambal. Pero sana maging maayos pa rin si Dylan kahit malayo ito. Sa ngayon ay 5 buwan na rin matapos ang trahedyang iyon. At tuluyan na ring naging maayos ang lahat. Sa isang private school ipina-enroll ni Demit ang kambal. At balak nilang dalawa na magpakasal na sa susunod na buwan. Masaya na siya lalo na sa tuwing makikitang masaya ang kambal nila ni Demit. Sunod-sunod ang pagduwal niya kaya't dali-daling tinakbo ni Serena ang lababo. Mukhang hindi yata nagustuhan ng sikmura niya ang tusino at tapa. Mama, bakit po? May sakit po ba ikaw, ma? Mas nauna pa si Zane at Sergio na pumanhik sa lababo kaysa sa ama ng mga ito. Nang makalapit si Demit, hinagod nito ang likod niya. Here babe, kinuha niya ang tubig at nagmumog. Namumutla ka po ma'am, ani manang Elna. Magpahinga ka kaya muna, ako nang maghahatid sa mga bata. Nagpuna siya ng bibig bago bumalik sa mesa. Pero muli na namang tila, hinalukay ang kanyang sikmura, kaya lumapit muli siya sa lababo. Ma'am, mukhang buntis ho kayo. Nautal na usal ng may edad na babae. Natigilan ng 3 lalaki sa tabi niya. What did you say, manang? Ani Demit. Pero magpiti po muna kayo para sigurado. Namumutla at nagduduwal. Tuwing umaga po yan, kahapon po ganyan din po kayo eh. God, are you serious, manang? Sumilay ang ngiti sa labi ni Demit. Did you hear that, boys? Magkakaroon na kayo ng sister. Natawa siya. Hindi pa nga sigurado eh. Hiyawan ng 3 kaya mas natawa siya. Pero nang muling nagsuka, muli siyang tumapat sa lababo. I love you. Bulong nito at isang halik sa noo ang iginawad ni Demit. Mahal din kita noon pa man. Sa isip niya habang inaakay siya nito pabalik sa upuan. Nag-apir pa ang kambal niya at nagtatalo kung ano raw ang susunod na anak nila ng papa ng mga ito.